Alam mo, sobrang nakakainis na yung yung mga ganyang mungkahi mga, ang nagbumungkahi pa mga mga nakaupo sa, may mga posisyon sa gobyerno. Alam mo ba sa sa Makati, tsaka Alabang, tsaka BGC, Ah, yung work from home tinatanggal. bakit? Oh, tanong bakit? Kasi paano daw yung mga restaurant, hindi na raw kumikita, paano yung mga Oo. establishment, hindi kumikita. Alam mo yon. Sobrang, May mga may mga naaapektuhan na hindi nakikita ng karamihan, no? Sila lang yung nagiging komportable. ay hindi. Tinatanggal nila kasi yung work from home kasi hindi pumapabor sa mga negosyante. Oo, yun nga. Eh, Pero syempre, may point din kasi hindi nga sila nakikita, bababa yung economy ng city nila. sabihin na natin may point yun, pero hindi man lang nila inisip yung mga empleyado. Yung sa empleyado. Agad nilang agad nilang pinupush yung ganong polisiya. One-sided lang yung pabor dun eh. 'Di ba? Baka naman may mga bumubulong na mga Yun na nga yun eh. Obvious na obvious yung yung tag dito, yung motive kung bakit nila pinipilit na itanggalin. Tawag dito, may conflict of interest. Oo, 'di ba? So, ewan ko may alam ko yung point kasi ekonomiya hindi nagbabalanse kasi nawawala yung ikot ng pera, which is may point yun lahat, pero wala agad-agad ba yung ipapanukala, wala bang ibang option, hindi yung alam mo yung wala parang hindi mo agad-agad dapat dinidesisyonan yung ganyang bagay, mali-mali yung decision, hindi parang hindi siya sapat para i-push mo agad yung ganong memorandum. Hindi mo iniisip yung mga empleyado? Parang hindi siya balance. Isipin mo isipin mo, sabi natin nagsasuffer yung ekonomiya kasi hindi umikot yung pera. Bakit tingin mo pag lahat ng work from home nag-commute, walang traffic? Sa bagay. Pag nag-traffic, ekonomiya? Mabagal din naman na, Hindi inaaral. Hindi inaaral, basta-basta lang sila nagde-declare ng kung ano-ano kasi pabor sa ganito sa ganyan. Hindi nila pinag-aaralang maigi. Sa tingin mo, may mga bumubulong talaga mga negosyante? For sure, oo. Kasi tinatamaan sila. At saka, bubulungan. Yun kasi pangit pag boboy nakaupo. Bubulungan ng may pera o kaya ng mayaman. Kasi pag naka-work from home yung mga empleyado, yung mga establishmento, di kikita, lulubog ang ekonomiya ng Pilipinas. Ngayon, feeling niya bright na siya. Oo, pero hindi niya naisip yung kabilang side. Ang karamihan dyan, yung boses ng mahirap, wala Wala kasing bubulong direkta sa kanila sa mahihirap, di ba? Sa mayayaman, merong malapit. May bumaboses sa mayayaman Pero dito sa sa sektor ng mahihirap wala. Wala yung distansya Wala talagang boses no yung mga taong Wala. Oo nga, maiisip mo rin, ang mayayaman, mga negosyante, malapit yan sa mga politiko Ang mga mahihirap na mga minimum wage earner, party list lang pag-asa nila, nirarally tapos party list lang. Ang tanong, pati ba yung party list, yun, malinis yung konsensya? Hindi rin naman lahat Oo, hindi lahat Hindi mo na nga masala Hindi mo na malaman Grabe, no? Tinan mo. Maganda layunin, pero tinan mo, sila yung nasa lineup Simpleng-simple, yung post ni Richard Gomez. 'Di ba? Yun ang alam niya, niyang tama. Sino bang nasa Facebook? Putang ina. Dinumog siya ng di ba? Dinumog siya ng hate ng masa. Kasi yung masa na sa Facebook yan sila kasi nakaka-experience di ba? Talaga nakaka-experience Sobrang Kasi, ibig sabihin, marami nagalit sa kanya kasi lahat ng mga public commuters nakaranas ng ang tawag dito, ng kaluwagan sa biyahe. Oo. Alam mo yan, naranasan nila ang bilis ang dami nagsabi. Yung dating binabiyahe nilang 1 hour, 2 hours sa traffic, parang naging 30 minutes.
Sobrang bilis. Diba? Hindi nila pinaproblema. Ang dumadaing dyan, yan, yung mga may private vehicle na naiipit sa gitna ng kalsada kasi actually wala naman nagbago sa kanila eh. Ganun pa nila. Actually, kung iisipin mo ginawa ng isang, hindi lang kasi ginawa niya ng isang lane lang ang bus lane. Marami tinanggal na bus dyan sa EDSA. Hindi siya, kuwari, bus lane, lahat ng bus dito doon. Hindi lang gano'n ang ginawa dyan. Tinanggal nila lahat ng bus. May mga specific na route, mga bus company lang na dumadaan sa EDSA. Like Victory Liner, hindi yan nag-EDSA. Ikot yan ng Kamuning. Ewan ko saan umulusot Kung yung saan mga. sila pwedeng magandang manunuan. Bawal na sila sa EDSA. Kaya, isipin mo, yun ang ginawa doon sa bus lane. Pero yung traffic sa EDSA, hindi nagbago. Hindi nagbago ang traffic sa EDSA. Lumuwag yung bus lane. Oo, yun nga eh. Pero yung traffic sa EDSA, hindi, alam mo bakit? Alam mo na agad problema eh. Sasakyan. Oo, sobrang dami. Sobrang dami. Doon pa lang kitang-kita mo na yung problema. Diyan sa traffic mo, may nagiging problema rin sa car dealership kasi. Oo. Actually, dapat kasi nililimita ng sasakyan kada pamilya. Para sa akin Meron nga kasama sa kanila na dapat may parking space. Ah. Ang nangyayari kasi, pinapa-sketch lang, tapos di naman nila talaga totally kino-check eh. Sales lang kasi hapon talaga nila eh. Hindi kasi mahigpit yung yung pagpapatupad. So dapat talaga, may parking ka. Kasi yung roadblock ng mga parking sa kalsada, nagiging cost talaga din ng traffic eh. Delay. Kasi di ba? Kasi napapaganda yung flow ng traffic sa kalsada eh. May mga nakapalandra dyan na nakapark na hindi naman dapat. Ewan ko kung ubra to sa Pinas pero nga, sa kasi, yun nga, isang solusyon talaga dyan, limit ng car per family. Per family. Oo. Or per head, or per house, oo, ganun. Oo. Kasi minsan, isang tao ka lang, puto, damo sa sakyan, di ba? Oo. Tapos Kaso hindi na naman papabor sa mayayaman na malalapit sa politiko. isa pa kasing question dyan, natin nakikita ko, dapat, kung Makati ka, nagwo-work, dapat ang residential mo Makati din. So, hindi ka pwede lumayo. Well, pwede kang lumayo, dapat naka-dorm ka or nakarenta ka. Ang problema, yung kakulangan sa trabaho. Lahat kasi papuntang papuntang central. Oo. Tapos pag uwi, pag ganun. Ang magiging isa pang solusyon niya sa traffic, siguro, yung Manila rate, provincial rate. Pwede din. Isa rin yan. Kasi nagiging cost yun eh. Lahat nagpupunta ng Manila. Pero iniisip ko no? Yung provincial rate tsaka Manila rate. Well, may point ka din naman, no? Kaso, actually, kalokohan siya. Kalokohan talaga yun. Hindi ako pabor talaga. Pero, iniisip ko rin kasi kung negosyante ka. Isipin mo kami sa San Pedro, Laguna. Boundary lang kami ng Muntinlupa. Pero provincial rate na. Oo. Provincial kami sa San Pedro. Pag tawid mo ng tulay, city rate na ng Muntinlupa. Pero yung sardinas, parehas ang presyo. Parehas lang ng presyo. Pero, iniisip ko kasi dyan, kung ako negosyante, sasamantalahin ko yan. Magtayo ko ng negosyo sa probinsya, hindi mababa pa sahod ko, pero may patrabaho ako. Which is di rin naman okay, pero, kung, well, yun lang naiisip ko. Kasi wala kasing galaw ng ng mabagal ang galaw ng pera sa probinsya eh. Nag-umpisa tayo sa busway. So, domino effect talaga siya hanggang sa pinakamababang dahilan eh. No. Di ba? Kung napapunta ka na dun sa nagtatrabaho sa ganito, sa rate, di ba? Maraming dahilan eh. Kasi lahat nagiging public commuter sa sasakupan. Yun na nga ang daming factor na dapat mong isipin bago ka magpatupad o bago ka magpanukala ng polisiya. Pero, parang ganun-ganun lang nila desisyonan. Saka mag-reroute, magbago-bago ng kalsada ng batas. Kaya nga may 24 na senador kaya nga may ilang congressman para pagdebatihan pa yan bago ipanuka. Ano nangyayari kasi negosyo eh. Ninegosyo yung gobyerno eh. Din naman sila. Alam naman natin, negosyo. Kahit di naman ng karamihan. Pero alam naman natin, negosyante rin ang mga senador na yun. Di lang negosyante, bobo. Nainis ako, sino ba yun? Sabi pa niya. Hindi, yung vlog yan, yung mga vlogger na tatakbo ng Senado, ng Congress. Ano ba sabi niya?
Hindi naman ako bobo eh. Lahat naman, Si Rosmar, lahat naman ng bagay natututunan. puta na, parang gusto niya pa mag-aral sa Senado, no? Yun yung isang problema eh, no? Kung, Nagiging training grounds eh. kung ano ka, no? Dapat Kung, Sino mo si Diwata? Kung mga kandidato, dati nga ayaw magpa-picture, ngayon panay pa-picture. ano eh, no? May mga eh. Yun ang problema eh, kung ano, yung mga ginagawa nilang backup plan yung gobyerno eh. Lumulubog na yung YouTube ko, kailangan ko nang mag-iba ng plano. Hindi, saka feeling ko kasi meron talagang mga nagsusulsul dyan dahil kikita sila. Oo nga, isa pa nga yan. Alam mo yun eh, kasi yung power eh, di ba? Yung dami na rin nila endorser eh, no? Pwesto, Dami na rin niya endorser for sa sure. pwesto, madali yung kumontrol eh. Di ba? Pero, sabi, hindi naman daw siya bobo. Doon pa lang bobo na siya eh. Si Au-Au. Pagkasabi niya pa lang, hindi naman po ako bobo, lahat naman po natututunan ko. Doon pa lang sa sinabi mong yung bobo ka na eh. Kasi 'di ba kung bukod sa loob mo, kung ano, kung tao sa puso mong tumulong sa mamamayan, bago ka naman pumasok diyan, nag-aral ka na muna sana. Yan sana bago man lang sila tumakbo o nag ano ng candidacy nila. Sana naman kahit 3 months, 4 months or half year, nag-aral naman muna sila. Sana nga ano eh, kung pwede lang kumandidato, at least may 3 degree. Yun kasi talaga yung mali, no? Dapat yung mga ganyan. Mali kasi yung ano eh, yung constitution natin na ano eh, basta marunong magbasa at magsulat at yan itong edad, pwede na kumandidato. Tingnan mo ang daming mga nuisance candidate na patawalan pag kandidacy yun ah. Tapos, pag nag-apply ka, ang dami mong requirements. 4 years grad ka. Mas mahirap pang maging dicer kaysa mag-apply ng ano eh, presidente. Grabe, no? Masyadong mababa ang standards ng Pilipinas pagdating sa politics. Hindi nila naisip baguhin yan kahit kailan, eh, no? O ayaw talaga nilang Ayaw baguhin. nilang baguhin kasi nga, maapektuhan yung mga successor nila sa pwesto. Diba? Madaling ipasok eh, ba't may iba pa lang, hindi ka pa sayang mga ganyan batas. Kung lahat mga kasing utak nila yung defensor, ba? Pwede. Sana, no? Puta. Sana naging presidente na talaga si Miriam. Siguro kung nanalo yun. Hindi, tingin ko rin. Baka kasi kung nanalo din siya, baka di rin tumagal buhay niya.